Nang magising ako ang 2M sa sobrang sakit, kinapa ko ang aking basang-basa ito ang malamig na pawis, hindi ito ang karaniwang pananakit ng tiyan. Pakiramdam ko ay may isang kinakalawang na gunting na dahan-dahang pumipilipit sa kanang ibabang bahagi ng aking puson, at bawat ikot ay mas matindi kaysa sa nauna. Ang malakas na hilik ni Marco ay nakpayanig sa baso ang tubig sa ibabaw ang bedside table. Marahan kong siniko ang kanyang braso. Marco? Nanginginig ang bosi ko. Dalhin mo ako sa ospital. Tinalikuran niya ako. Mula sa kanyang lalamunan, bumulong siya, sumasakit na naman. Hindi ba't kapapa-check up lang natin nung isang buwan? Sabing doktor, wala lang yan. Iba ngayon, hinawakan ko ang kanyang sando. Nanabasa ng aking malamig na pawis, mas masakit. Baka appendicitis to. Ang arte mo talaga, bigla siyang umupo. Nasilaw ako sa liwanag mula sa lampara. Sabi ni Mama, kulang ka lang sa ehersisyo. Palagi ka na lang nakakulong sa opisina at nagde-drawing. Kaya mahina ang sirkulasyon mo. Hintayin na lang nating mag-umaga. Alam mo ba kung gaano kamahal ang air sa St. Luke's ngayon? Biglang tumindi ang sakit. Napasupsop ako sa gilid ng kama at lumagabok ang paktama ng tuhod ko sa sahig na gawa sa nara. Nagmura si Marco at sa wakas ay inalis ang kumot. Oo na, sige na. Pupunta na tayo sa ospital. Huwag lang sanang kung ano-anong arte na naman yan at masayang lang ang pera. Mabagal siyang nagbihis. Hinanap muna ang kanyang medyas, pagkatapos ay tiningnan ang oras sa kanyang telepono, na parabang ang katawan kong nakabaluktot sa sakit ay isang palamuti lamang sa aming kwarto sa Begeche. Nakatayo ako habang nakahawak sa pader, at bawat hakbang ay parang pagtapak sa talim ng balisong. 3 beses tumunog ang grandfather clock sa sala. At ang tunog ay parang dagundong sa katahimikan. Sa elevator, nakatitik siya sa mga numero at bumubulong. Kapag umabot ng 3,000 ang bayad sa check-up, ewan ko na lang kung paano ko ipapaliwanag kay Mama. Sumandal ako sa dingding ng elevator, walang lakas na sumagot. 4 na taon na kaming kasal. Ang taunang sahod niya ay tumaas mula 500,000-800,000 hanggang 55 milyon, pero ang ATM card niya ay hindi kailanman nanatili sa akin ng higit sa 24 na oras. Tuwing araw ng sahod, siguradong darating ang biyenan ko, nakangiting sasabihin, si Mama na ang mag-iipon para sa inyo, at pagkatapos ay isusuksok ang kat sa kanyang bayong. Noong nakaraang buwan, sa aking kaarawan, gusto kong bumili ng bagong MacBook dahil 5 taon na ang gamit ko at bumabagal na kapag nagbubukas ng design files. Nang sabihin ko kay Marco, kinamot niya ang kanyang ulo at sinabing, sabi ni Mama, kapag nakaipon na tayo ng 82 milyon sa katapusan ng taon, papalitan natin yung Fortuner. Paktiyagaan mo na muna yung laptop. Nakita ko sa telepono niya ang resibo para sa gintong pulseras na kabibili lang niya para sa biyenan ko. Ang halaga ng order ay may 5 zero sa dulo. Bigla, parang may bumara sa lalamunan ko. Huminto ang taxi sa tapat ngang emergency entrance. Ang metro ay nasa 5250. Nagbayad si Marco, bumubulong. Sana nakmotor na lang tayo. Nakita ngang nur sa triage desk na maputla ako at agad akong dinala sa emergency room. Akute appendicitis. Kailangan ng pirma ngang pamilya agad. Nagtatalo pa siya sa registration. Hindi ba pwedeng ordinaryong doktor lang? Mas mahal ngang 5,500 ang bayad sa espesyalista. Habang tinutulungan ako ng nurse na humiga sa kama, narinig ko siyang tumatawag sa pasilyo. Mahina ang kanyang boses. Ma, nasa ospital si Andrea. Mukhang appendicitis. Oh, hindi ko pa alam kung makano. Napakaliwanag ang ilaw sa emergency room. Pumasok ang doktor na may dalang form. Ang dulongang kanyang ballpen ay tumutunog sa clipboard. May nanana, kailangan operahan agad. Kapag nagtagal, puputok to. Nasaan ang pamilya? Kailangan pumirma at magbayad.
830,000 na deposito. Ibinaba ni Marco ang tawag at pumasok, kinukuskos ang kanyang nga daliri na namumuti na. Andrea, sabi ni Mama, lahat daw ngang prangang pamilya ay inilagay sa investment. Hindi raw may alabas. Baka pwede ka munang humiram sa assistant mo? Hindi ba't katatanggap lang niya ng 13 month pay? Habang nagdidilim ang paningin ko sa sakit, bigla kong naalala nung nakaraang Pasko. Nakaroon akong matinding trangkaso na may 39 degree na lagnat. Ganito rin, nakahiga lang ako sa kama sa sobrang sakit. Si Marco ay naglalaro ng Mobile Legends sa tabi ko. Ang biyenan ko ay nanonood ng teleserye sa sala, isang pinto lang ang pagitan namin. Pero walang sinuman ang pumasok para kumustahin ako. Sa huli, ako na mismo ang bumangon para pumunta sa Mercury Drug. Nadulas ako sa basang sahig sa daan at nabasa ang kalahati nga aking pantalon. Pag-uwi ko, pinag-usapan pa rin nila kung saang mall sila pupunta kinabukasan para bumili ng bagong sapatos para kay Junior bayaw ko. Marco, hinawakan ko ang kanyang pulso at halos bumaon na ang magakuko ko. Nakuha mo na ba ang performance bonus mo para sa buwang ito? Naiwas siya ng tingin at umatras ng isang hakbang. Nakuha na. Sabi ni Mama, ipunin daw para sa paunang bayad sa bahay ni Junior. May nililigawan siya at hinihilingang babae na cash ang pagbilingang bahay. Bumukas ang pintong emergency room. Pumasok ang nurse na may dalang consent form. Ang ballpen sa plastic board ay nakakasilaw. Pamilya, pakibilisan. Bumababa ang heart rate ng pasyente. Tumuno na naman ang telepono ni Marco. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito inilayo at isinagot sa speakerphone. Ang boses ng biyenan ko ay parang karayom na tumutusok sa akin. Anong operasyon ang kailangan ng 530? Siguradong nanloloko lang ang ospital. Sabihin mo sa kanya, tisin niya. Nung ipinanganak ko si Marco, sa bahay lang ako nanganak mag-isa at nabuhay naman ako, Marte lang talaga siya. Tumingin ako kay Marco habang inilalayo niya ng kaunti ang telepono. Gumalaw ang kanyang ngalabi, ngunit walang salitang lumabas. Biglang nawala ang sakit. Parang may nabasag sa loob ng puso ko. Mas masakit pa kaysa sa pisikal na sakit. Nang pangatlong beses na akong tinawag nurse, inagaw ko ang consent form at nanginginig na pinirmahan ang sarili kong pangalan. Halos mapunit ang papel sa diin ngang panulat. Hindi na kailangang humiram sa kanya, sabi ko kay Marco. Ang boses ko ay kalmado. Na para bang pinag-usapan ko ang buhay ng ibang tao. May sarili akong pera. Natigilan siya. Nakatingin sa akin habang itinutulak akong nurse papasok sa operating room. Habang ini-inject ang anestesia sa aking swero, tinitigan ko ang maguhit sa kisame at naisip, may mga bagay pala na dapat nun ko panamulatan. Pagkagising ko, parang may nakabarang bula sa lalamunan ko. Regular ang tuno ng monitor. Ang kalangitan sa labas ng bintana ay nagsisimula ng magliwanag. Umaga na ngang kinabukasan. Si Marco ay nakasupsop sa gilid ng kama. Magulo ang buhok. Nahulog ang telepono mula sa kanyang kamay at yumilaw ang screen. Ito ay ang kanilang Viber chat history ngang biyenan ko. Inabot ko ito, ngunit nahila ko ang sugat sa aking tiyan. Napasinghap ako sa sakit. Bigla siyang nagising. Punong pulang guhit ang kanyang nga mata. Gising ka na. Gusto mong tubig? Umiling ako. Pinapanot siyang damputin ang telepono. At mabilis na patayin ang screen. Nasaan si Mama? Tanong ko. Pause ang boses. Umuwi para ipagluto kang arroz caldo? Sagot niya. Kumuha siya ng isang basong maligamgam na tubig at binasa ang cotton swab para ipahid sa aking mga labi. Naging matagumpay ang operasyon. Sabi ng doktor, kung magiging maganda ang pagaling mo, makakalabas ka na sa loob ng 1 linggo. Nabayaran na ba? Sandali siyang natigilan. Nagiwan ng marka ng tubig ang cotton swab sa gilid ng aking bibig. Nabayaran na. Nanghiram ako sa katrabaho ko. Sinong katrabaho?
Tinitigan ko siya sa mata. Si Paulo o si Chris? Hindi ba sila ang nanghiram sa iyo ngang pranong nakaraang linggo para sa pampagawa ngang bahay nila sa probinsya? Iniwasan niya ang aking tingin at inayos ang tubong swero sa tabing kama. Bakit kailangan mo pang alamin ang lahat? Ang mahalaga, nabayaran na. Bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang biyenan ko na may dalang thermal container. Nakatatak sa katawan nito ang logo ngang isang supermarket bilang promotional giveaway. Gising na pala siya, inilapak niya ang lalagyan sa mesa na may malakas na kalabok. Sabi ko na nga ba, hindi naman ganun kalala. Sayang lang ang 30,000. Agad na namagitan si Marco. Ma, sabing doktor, kung natagalan pa, delikado na. Pati ba naman sa doktor naniniwala ka? Tiningnan siya ng masamang biyenan ko. Saka bumaling sa akin, Andrea, hindi sa pinangangaralan kita, pero bilang babae, dapat marunong kang mag-ipon. Tingnan mo yang magamit mo sa pagguhit. Isang lapis lang daan-daang piso na. Ngayon, tingnan mo, nakasakit ka, wala kang pambayad, kailangan pang manghiram si Marco. Tiningnan ko ang suot niyang bagong dress na may tatak. Nakita ko iyon sa Rustans nung nakaraang linggo. Ang presyo ay 15,000. Ma, inalis ko ang kumot para subukang umupo. Mabilis akong inalalayan ni Marco. Ang sahot ni Marco, sa loob ng 4 na taon, dapat ay umabot ng mahigit 15 milyon, tama ba? Agad na nanigas ang kanyang mukha at ang makamay sa bulsang dress ay naging kamao. Ang perang yun ay iniipon namin para sa inyo. Para sa magiging anak ninyo. Para sa pagpapalit ng mas malaking bahay. Alin ba diyan ang hindi kailangan kang pera? Akala mo ba madaling kumita? Si Marco, halos makasakit na sa kainom sa mga business meeting. Hindi ba para rin sa pamilyang ito? Para sa pamilyang ito? O para kay Junior? Inalis ko ang bulak sa likod ng aking kamay. Yung SUV na kinuha niya nung nakaraang buwan. 5 milyon yun. Galing sa 13th month pay at bonus ni Marco, tama? Biglang tumaas ang boses ng biyenan ko. Anong gusto mong palabasin? Si Marco ang panganay na kapatid. Natural lang natulungan niya, ang kapatid niya, kung hindi dahil sa pagmamakaawa ko noon para lang makapag-aral siya sa Ateneo, mararating ba niya ang kinalalagyan niya ngayon? Ngayong matagumpay na siya, dapat lang siyang magbalik ng utang na loob sa pamilya. Ang mapamilya nga ibang pasyente sa silid ay sumilip. Namula ang mukha ni Marco. Hinawakan niya ang brasong kanyang ina. Ma, wag na po kayong maingay. Nasa ospital tayo. Bakit hindi ako pwedeng magsalita? Tinabi niya ang kamay ni Marco at dinuro ako. Matagal ko nang napapansin, nandito ka lang para lokohin ang pamilya namin at kunin ang pera namin. Yung madala mo noong kasal, hindi pa katumbas ngang isang buwang sahot ni Marco. Ngayon, tingnan mo, nakasakit ka lang. Ayaw mong gumastos ng sarili mong pera na 30,000? Gusto mo panggalawin ang ipon ng pamilya. Ang ipon ko? Natawa ako ng mapait at kumirot ang sugat ko. Yung bayad sa mga design projects ko, buwan-buwan, diretso sakat ni Marco, sa loob ngang 4 na taon. Mahigit 53 milyon din yun. Yung perang yun, ma. Tinulungan niyo rin ba kaming isave? Nakiba ang tingin niya, pero agad ding itinaas ang kanyang lig. Mag-asawa kayo? Kaya yun ay conjugal property. Anong masama kung ako ang mamahala? Mas mabuti na yun kaysa lustayin mo lang sa mga walang kwentang art materials mo. Pumasok ang nurse na may dalang listahan ng gamot. Kumunot ang kanyang no. Pamilya. Pakihinaan po ang boses? Nakakaistorbo? Sa ibang pasyente, tumahimik ang biyenan ko. Pero nang tumalikot ang nurse, lumapit siya sa tainga ko. Sinasabi ko sa iyo, kailangan mong ibalik yang 30,000. Ang pera ni Marco, kahit isang kusing, hindi dapat mapunta sa isang bao na manok na tulad mo. Ang masalitang iyon ay parang yelo na tumusok sa puso ko nung 2 taon ng aming pagsasama
Nabuntis ako, mababa ang aking progesterone at sinabi ngang doktor na kailangan kong makbed rest. Sabi ngang biyenan ko, abala sila sa bahay, kaya dapat kong alagaan ang sarili ko. Isang araw, habang pababa ako para magtapon ng basura, nadulas ako sa hagdan. Dumugo at namansahan ang aking damit. Nasa isang business trip si Marco sa Cebu. Nang tawagan ko ang biyenan ko, sinabi lang niyang, "Okay, nalaman ko na." Kinabukasan, tanghali na siya dumating sa ospital. May dala pang pasalubong na lechon para sa pamilya. "Ma," sa wakas ay naksalita si Marco, pagod ang kanyang boses. "Kakaopera lang ni Andrea, magdahan-dahan po kayo sa pagsasalita." Ako pa ang magdahan-dahan. Bigla niyang dinampot ang thermal container sa mesa at ibinato ito ng malakas sa sahig. Kumalat ang aros kaldo at tumalsik ang mabutil ng kanin sa aking kumot. "Ginagawa ko to para sa kapakanan mo. Itong babaeng to, hindi maganda ang intensyon. Darating ang araw, tatangayin niya lahat ng pera mo." Pinanot ko si Marco na yumuko para pulutin ang basak na piraso. Nag-alinlangan ang kanyang makilos. Umiwas ang kanyang tingin. Palagi siyang ganito. Sa pagitan namin ng biyenan ko, siya ang tagapamayapa, pero hindi siya kailanman tunay na pumanig sa akin. Biglang bumilis ang tunog ng monitor. Tumakbo ang nurse para kunin ang aking blood pressure. Anong nangyayari? Tumaas ang presyon niya. Itinulak ng nurse ang biyenan ko palabas ng pasilyo, pero sumisigaw pa rin siya. Nag-inarte. Sinadya niya yan. Nakatayo si Marco sa tabing kama. Kinukuskos ang kanyang nga kamay. Hindi makapagsalita. Ipinikit ko ang aking nga mata. Naramdaman kong may tuluyan ng naputol. Hindi ang sakit ngang sugat, kundi isang lamig na gumapang mula sa puso ko patungo sa buong katawan. "Marco." Idinilat ko ang aking mamata. Kalmado ang aking boses. "Puntahan mo na't bayaran ang utang mong 530,000 sa katrabaho mo." Natigilan siya. "Gamitin mo ang card ko." Sinabi ko ang password na aking BDO card. Ang aming wedding anniversary. Natulala siya ng matagal bago kinuha ang telepono para mag-transfer. Habang ginagawa niya ito, tiningnan ko ang papalapit na liwanag sa labas. Ang Chondo unit na iyon sa Begeche na aming tinutuluyan ay binili nga magulang ko gamit ang kanilang ipon sa buong buhay bilang OFW. Ang titulong bahay ay nasa pangalan ko lamang. Noong nagre-renovate, personal kong binantayan ang nga trabahador sa paglalagay ngang sahig. Pagpili nga muebles. Maging ang disenyo ang doorknob ay pinili ko sa loob ng 3 buwan. Niyakap ako noon ni Marco at sinabing, "Ang ganda. Ito ang ating tahanan." Ngayon ko lang naintindihan. May mga tahanan na mula sa simula ay hindi talaga para sa iyo. Nang matapos mag-transfer si Marco, ipinakita niya sa akin ang screen na may confirmation. Hindi ko ito kinuha at sinabi lang, "Papuntahin mo si mama dito." May sasabihin ako sa kanya. Nag-alinlangan siya. Kaalis lang niya sa galit. "Baka, papuntahin mo siya." Hindi malakas ang boses ko, pero may diin na hindi matatanggihan. Kinuha niya ang kanyang telepono at lumabas ng silid. Ang kanyang likod ay unti-unting lumiit sa dulong pasilyo. Kinuha ko ang isa pang telepono na nakatago sa ilalim ng unan. Itinago ko ito at hindi sinabi kay Marco. Binuksan ko ang contacts at hinanap ang numero ngang real estate agent. Sandaling nanatili ang aking daliri sa dial button, hindi ito pinipindot. Pero sa puso ko, mayroon na akong sagot. Nang itulak ang biyenan ko sa pasilyo, rinig pa rin mula sa siwang ng pinto ang kanyang pagmumura. Nakayuko si Marco sa sahig. Pinupulot ang mapiraso ngang basak na thermal container. Ang lugaw na kumalat sa sahig ay malakit. Parang isang pangit na paklat. "Huwag mo nang isipin yun." Itinapon niya ang piraso sa basurahan. Mahina ang boses na parang may nakabarang bulak. Mabilis lang talagang magalit si mama. Pero mabuti ang kalooban niya. Mabuti ang kalooban. Inalis ko ang oxygen tube, parang nasusunog ang lalamunan ko. "Anong sinabi niya kanina?" "Narinig mo?"
Baok na manok. Marco, 4 na taon na tayong kasal. Sino ang pumilit sayong ihatid ang kapatid mo at ang girlfriend niya sa Batangas noong araw na nakunan ako? Natigilan siya. Nakatalikot sa akin. Bahagyang nanginginig ang kanyang mabalikat. Abala kasi tayo nun. Humina ang kanyang boses. Sabi ni Mama, mahalaga yung outing ng kapatid ko. At saka, may mga nurse namang nag-alaga sa iyo. Kaya dapat lang na mag-isa akong nakahiga sa kamangang ospital? Pinapanot ang pagagos ng dugo sa kumot? Biglang bumuhos ang mga luha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat sa aking dibdib na sa wakas ay nakahanap ng labasan. Bumukas ulit ang pintong silid. Sa pagkakataong ito, may dalang plastic bag ang biyenan ko. Sa loob ng transparent na bag ay may 2 luma at matigas na pandesal. Almusal, inihagis niya ang bag sa mesa. Tira yan sa bahay. Pwede pa namang kainin. Pagkatapos ay bumaling siya kay Marco. Halika. Lumabas tayo saglit. Tumingin sa akin si Marco. At mabagal na sumunod palabas. Mahina ang kanilang usapan sa pasilyo, pero narinig ko pa rin ang ilang salita. Palabasin mo na siya agad. Libo-libo ang bayad sa isang araw. Kailangang may balik yung ika-30,000. Hindi ba't malapit nang dumating ang bayad sa design project niya? Ay transfer mo na lang diretso sa card ko. Nasuklam ako. Humawak ako sa pader para pumunta sa banyo. Kakatayo ko pa lang nang harangin ako ngenur sa pinto. Kakaopra mo lang, hindi ka pwedeng bumaba sa kama. Ayos lang ako? Itinulak ko ang kamay ngang nurse. Nanginginig ang aking magadaliri. Sa salamin. Ang taong nakita ko ay maputla. Bitak-bitak ang ngalabi. At ang nga mata ay lubok na parang 2 itim na butas. Bago kami ikasal, isa ako sa mga pinakamahusay sa design firm, sunod-sunod ang mga parangal na natatanggap ko. Noon palaging sinasabi ni Marco, Andrea, may liwanag sa mga mata mo. Ngayon, ang liwanag na iyon ay malamang na matagal ng pinatay ng 4 na taong ito. Pagbalik sa silid, nakaupo si Marco sa tabing kama at nagbabalat ng mansanas. Putol-putol at hindi pantay ang pagkakabalat. Sabi ni Mama, iniabot niya sa akin ang mansanas. Kapag bumuti na ang pakiramdam mo, umuwi na tayo. Pareho lang naman ang pag-alaga sa bahay. Ano pa ang sinabi niya? Hindi ko kinuha ang mansanas. Wala na. Isinubo niya ang mansanas at hindi malinaw na nagsalita. Sabi niya, huwag ka na raw magalit. Nanghihinayang lang siya sa pera. Nanghihinayang sa pera? O nanghihinayang sa pera ng anak niya? Tinitigan ko ang buto ng mansanas sa kanyang kamay. Marco, nabilang mo na ba kung makano ang ibinigay mong panggastos sa bahay sa loob ngang 4 na taon? Ako ang nagbabayad ngang Meralco at PLDT. Ako ang nagbabayad ngang Association Dues. Maging itong suot mong damit, ako ang bumili niyan para sayo noong nakaraang buwan. Bigla siyang tumayo at inihagis ang buto ngang mansanas sa sahig. Ano ba talaga ang gusto mo? Kailangan mo pa bang makipagtalo kay Mama kung sino ang tama at mali? Ina ko siya. Siya ang nagsilang at nagpalaki sa akin. Hindi ako nakikipagtalo kung sino ang tama o mali. Tiningnan ko siya sa mata at sinabi ng dahan-dahan, gusto ko lang malaman, sa puso mo, ano ba talaga ako? Bumuka ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na salita. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ko. Ang assistant kong si Joyce ang tumatawag. Ma'am Andrea, pumasok na ang bonus mo para sa proyekto. 1,2 milyon. Tinransfer ko na sa car mo. Sabi pala ni Mr. Reyes, kailan ka raw makakabalik sa trabaho? Nakmamadali na ang kliyente. Sige. Salamat. Pagkababang telepono, nagliwa na ang mata ni Marco. Dumating na ang bonus? Kinuskos niya ang kanyang nakamay. Sakto, may babalik na natin yung 303,000 tapos mag-transfer tayo ngang county kay Mama. Mag-transfer para saan? Pinutol ko siya. Para pambili ngang gaming console ng patit mo o pambili ngang gintong pulseras nga nanay mo. Agad na namula ang kanyang mukha.
Andrea, bakit ka naging ganito? Punong-puno ka ang tinig. Anong naging ako? Natawa ako. At kumirot ulit ang sugat. Naging babaeng mukhang pera tulad? Ngang sinasabing nanay mo? O naging baon na manok? Hindi ko namalayan, nakapasok na pala ulit ang biyenan ko. Hawak ang telepono ni Marco. Nakabukas ang screen, ipinapakita ang balanse ng aking bangko. 1,200,000. Nanlaki ang kanyang mata at sinubukang agawin ang telepono ko. Ang laking pera? Tinatago mo lang. Nakakasakit ka pa. Nakukunwaring mahirap. Marco, tingnan mo. Ito ang mabuting asawa na minamahal mo. Bonus ko yan sa proyekto. Ipinasok ko ang telepono sa aking damit. Nagasgas na, kanyang kuko ang braso ko. Nagiwan ng ilang pulang marka. Bonus mo? Malamig siyang ngumisi. Kasal na kayo? Kaya conjugal property yan? Ang anak ko, nagpapakahirap magtrabaho para sa pamilya, tapos ikaw palihim na nag-ipon ngang sarili mong pera. Ngayon din, kailangan mong i-transfer yan sa Carco, kung hindi, hindi tayo matatapos dito. Hinila niya ang braso ko palabas ng pinto. Napasigaw ako sa sakit. Pumasok ang mga nurse at pinagiwalay kami. Anong ginagawa ninyo? Kakaopera lang ng pasyente. Pinagsasabihan ko ang manugang ko, anong pakialam mo? Susugat pa sana ang biyenan ko. Pero mahigpit siyang niyakap ni Marco. Kapag hindi po kayo tumigil, tatawag na akong pulis. Nanginginig ang boses ni Marco. Ito ang unang beses na nagsalita siya ng matigas sa kanyang ina. Natigilan ang biyenan ko. At pagkatapos, ay naupo sa sasahig at humagulgol. Bakit ako nagpalaki nga? Isang anak na walang utang na loob. Nakaasawa lang, kinalimutan na ang ina. Ano pa ang silbi ng buhay ko? Pinapalo niya ang kanyang hita. At nakakuha ngang atensyon ng maraming tao. Memga kumukuha pa ngang video gamit ang kanilang telepono. Namutla ang mukha ni Marco. Hinila niya. Ako para humingi ng tawad. Andrea, pasensya na. Si Mama. Nalilito lang siya. Tiningnan ko ang kanyang namumulang nga mata at bigla akong nakaramdam ng pagod. Ang 4 na taon ng aming pagsasama ay parang isang pelikulang nag-flashback sa aking isipan. Buwan-buwan, laging dumarating ang biyenan ko para kunin ang ATM card. Madalas manghiram ngang pera ang bayaw ko. At laging sinasabi ni Marco na magtiis lang ako. Marco, inalis ko ang kanyang kamay, kalmado ang aking boses na nakakatakot, tama ang sinabing nanay mo. Conjugal property ang perang ito. Pero ang chondo na ito, hindi. Hindi niya naintindihan ang sinabi ko at patuloy pa ring humihingi ng tawad. Bumalik ako sa pakakahiga at ipinikit ang aking mga mata. Isang bahagi ng puso ko ay tuluyan ng nanlamig. Nak-vibrate ang telepono sa aking damit. Mensahe mula kay Joyce. Ma'am Andrea, kailangan mo ba ang tulong? Nagtype ako ang 2 salita sa screen. Wala naman. Pero alam kong meron na. May mga bagay na, mula sa sandaling pumasok ang biyenan ko sa silid at dinuro ako sabay-sabing bao na manok, ay nabasak na at hindi na may babalik pa. Patuloy ang pagiyak sa pasilyo. Parang isang mapuro na kutsilyo na paulit-ulit na humihiwa sa natitirang pagmamahal. Tumagilit ako. Pinapanood ang sinangang araw na dahan-dahang gumagapang papasok sa silid, tumatamasam gamansangang aros kaldo sa sahig. Ang malakit na markang iyon ay parang itsurangang aming pagsasama marumi at nakakadiri. Ngunit magulo at mahirap ayusin. Oras na para linisin ito. Tanghali nang dumating si nanay. Dala niya ang isang thermal container at nakatayo sa pinto ngang silid habang ako ay nakasandal sa kama at tumitingin sa mga design drawings. Si Marco ay nakaupo sa sulok at naglalaro sa kanyang telepono. Ang biyenan ko naman ay nakaupo sa silya. Kumakain ng butong ang pakwan na ang mga balat ay nakalat sa sahig. Nay, pause ang boses ko.
May hari na pa sa kanyang buhok. Malamang ay katatapos lang niyang magluto sa kanyang tindahan ng siopaw. Anong nangyari dito? Inilapak niya ang thermal container sa mesa. At ang kanyang tingin ay dumaan sa magulong sahig. At sa huli ay tumuan sa markang ng karayom sa aking kamay. Agad na namula ang kanyang nga mata. Tumawag sa akin si Joyce, sabi niya inoperahan ka raw. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Ayokong mag-alala ka. Umiwas akong tingin, hindi ko kayang salubungin ang kanyang mamata. Noong ikinasal kami, sinabi niya na kung masasaktan ako, umuwi lang ako. Palagi kong sinasabi na ayos lang ako. Ngayon, naisip ko, ang masalitang iyon ay parang makarayom na tumutusok sa kanyang puso. Biglang tumayo ang biyenan ko at sinipa ang nga balat ng butoong pawan sa sahig. Andito na pala ang balay ko. Maliit na bagay lang naman ang nangyari kay Andrea, pinilit pa na ma-ospital. Sayang lang, ang 30,000. Hindi siya pinansin ni nanay. Binuksan niya ang thermal container na naglalaman ng sopas na may manilaw-nilaw na mantika sa ibabaw. 4 na oras kong niluto to. Uminom kang kaunti. Nanginginig ang kamay niya habang inaabot ang kutsara. Dun ko lang napansin na may hari na pa sa ilalim ng kanyang nga kuko. Sabi ni Joyce, kulang daw ang pera mo. Iniabot niya ang kutsara. Mahina ang kanyang boses. Nagdala ako ng card. Bayaran mo muna ang ospital. Hindi na kailangan. Itinulak ko ang kanyang kamay. Dumating na ang bonus ko. Ang pramo ay pramo. Ipinasok niya ang card sa aking kamay. Mainit pa ito. Kapag na ospital, dapat parang lalaki ang gamitin. Ganyan talaga. Nasaan si Marco? Papuntahin mo siya para magbayad. Hindi man lang nag-angat ng ulo si Marco. Wawala akong sapat na pera. Makano ang taon ng sahod mo? Ibinaba ni nanay ang mangkok ng sopas, biglang tumaas ang kanyang boses. Sinabi sa akin lahat ni Joyce, 25 milyon ang sahod mo sa isang taon. Sa 4 na taon, 5-20 milyon yun. Ni 30,000 pambayad sa ospital, wala kang maibigay. Tumayo ang biyenan ko, bale. Anong gusto mong palabasin? Ang parang pamilya namin ay iniipon para sa pag-aral ng apo. Hindi tulad mo na inilalaga lahat sa tindahan ng siopaw. Kahit na sa tindahan ng siopaw ko inilaga, bawat sentimong kinikita ko ay malinis. Biglang pinalo ni nanay ang mesa at tumalsik ang takip ng thermal container. Ang anak ko, nagpapakahirap sa bahay ninyo. Tapos kapag nakasakit, sarili niyang pera ang gagamitin. Kayo, ginagamit ninyo ang perang asawa niya para ibili ngang sasakyan at bahay ang bayaw niya, may gana pa kayong magsalita. Biglang natahimik ang silid. Sumisilip ang ibang mapasyente. Itinuro ni nanay ang mabalat ng butong ng pawan sa sahig. Sa silid ng anak ko, kumakain ka ng butong ng pawan? Tinatawag mo siyang bawk. Karapat dapat ka bang tawaging nakatatanda? Hindi makapagsalita ang biyenan ko. Itinuro niya si Marco. Tingnan mo ang nanay ngang asawa mo. Anong klaseng ugali yan? Anong masama sa ugali ko? Tumayo si nanay. Kahit mas matangkat sa kanya ang biyenan ko, mas matindi ang kanyang dating. Nung ikinasal ang anak ko, ang tsondo na ibinigay ko ay mas maganda ang lokasyon at mas mahal ang pagkakagawa kaysa sa inyo. Ang kinikita niya sa design buwan-buwan ay mas mataas pa sa bonus ni Marco. Interesado ba siya sa kakarampot na pera ng pamilya ninyo? Biglang tumayo si Marco. Nay tita, wag na po kayong makawe. Hindi ako nakikipag-uwi. Tinitigan ni nanay si Marco. Gusto ko lang itanong sa iyo. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang anak ko, hindi para saktan siya. Noong nakunan siya, nasaan ka? Kapag nag-overtime siya hanggang hating gabi, nasaan ka? Kapag nakasakit siya at na-ospital, nasaan ka? Namutla ang mukha ni Marco at paatras siyang lumakat. Nabunggo ang isang stand at gumawa ng malakas na ingay. Abala kasi ako. Abala? Abala sa pagiging ATM ng nanay mo? Abala sa pagiging alilang ng kapatid mo?
Nanginginig ang boses ni nanay. Marco, kung lalaki ka, dapat alam mo kung ano ang responsibilidad. Biglang sumugot ang biyenan ko. Akmang sasabunutan si nanay. Pero naitulak siya nito. Nabangga siya sa pader. Naglakasloop kang saktan ako, sigaw niya. Lalabanan kita. Subukan mong hawakan ako. Hinarangan ni nanay ang kamao ko, parang isang inahing manok na nagpoprotekta sa kanyang sisiw. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, gigibain ko ang bahay ninyo. Dumating ang ganurs kasama ang security guard at pinahiwalay sila. Kung mag-away kayo, sa labas, itinurong guard ang pinto. Kapag nagingay pa kayo, tatawag na kami ng pulis. Hinila ni Marco ang kanyang ina palabas, pero sumisigaw pa rin ito, huwag kang makialam sa amin. Ang anak mo, baw na manok. Nanginginig ang mga balikat ni nanay, ngunit mahigpit niyang kinagat ang kanyang labi para pigilan ang mga luha. Umupo siya para punasan ang sopas sa aking bibig at ang mga kalyo sa kanyang daliri ay dumampi sa aking pisngi. Kawawang bata, mahina ang kanyang boses. Ang dami mong tinis? Bakit hindi mo agad sinabi? Akala ko, hindi ko na napigilan ang mga luha. Akala ko, kapag nagtiis ako, may intindihan niya rin. Maintindihan ang ano, pinunasan niya ang aking maluha. Ang bato ay hindi may initan. Ang kabaitan ay hindi masusuklian. Hindi pa ba sapat ang 4 na taon? Tiningnan ko ang maputing buhok sa kanyang sentido. Bigla kong naalala noong bata pa ako at nilaknat. Binuhat niya ako at naglakad ng 3 kanto para dalhin sa ospital. Hindi man lang napansin na natanggal na pala ang takong ng kanyang sapatos. Noon, sinabi niya, palaging poprotektahan ka ni nanay. Ngayon, ang masalitang iyon ay kasing init pa rin ng dati. Nay, hinawakan ko ang kanyang kamay. Nagdesisyon na ako. Mabuti kung ganon, tinapik niya ang aking kamay. Anuman ang desisyon mo, susuportahan ka ni nanay. Ang tsondo ay sayo, ang pra ay sayo. Gawin mo kung anong gusto mo. Hapon na nang mabaya si nanay. Pagbalik niya, dala niya ang resibo. Sinilip ko na rin ang bank statement ng sahod ni Marco. Inilapat niya ang papel sa mesa. Tuwing 5 ngang buwan, regular na may transfer. Ang tumatanggap ay ang biyenan mo. Nuwang nakaraang buwan, 500,000 ang na-transfer. Ang nakalagay na dahilan ay pambili ng bahay para sa bunsong anak. Ang manumero sa statement ay nakakasilaw. Kinuha ko ang telepono at hinanap ang numero ng real estate agent. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nag-alinlangan at pinindot ang dial button. Hello, Mr. Santos. Matatag ang boses ko. Yung tsondo na ipinalista ko noong nakaraang linggo, pwede bang asikasuhin na ang paglipat ng pangalan sa lalong madaling panahon? Kung cash ang bayad, pwedeng pag-usapan ang presyo. Pinapanood ako ni nanay, hindi nagsasalita, hinawakan lang ng mahigpit ang aking kamay. Ang sinangang araw mula sa labas ay tumagos sa salamin, tumatama sa aming makahawak na kamay, kasing init ng pahawak niya sa aking kamay nung bata pa ako. Alam ko, mula sa sandaling ito, mag-iba na ang lahat. Pagkababangan tawa sa ahente, mainit pa rin ang telepono. Hiniwa ni nanay ang binalatang mansanas sa maliliit na piraso, inilagay sa isang plato at itinula sa akin. Sigurado ka na? Opo. Kumuha akong isang pirasong mansanas. Malutong ito. Ang tsondo na iyon ay sa akin naman talaga. Walang kwenta kung mananatili pa. Hindi ka magsisisi. Tumingin siya sa akin. May pag-alala at ginhawa sa kanyang nga mata. 6 na buwan mong pinag-isipan bago mo binili yan. Araw-araw kang pumupunta sa construction site. Maging ang mga doorknob, ikaw mismo ang pumili. Paano ko makakalimutan? Nang binili ko ang tsondo na iyon, katatanggap ko lang ng isang malaking design award. Ang premyo, kasama ang pera mula sa mga magulang ko, ay sapat para sa buwang bayad. Nang pumirma kaming kontrata, kinamot ni Marco ang kanyang ulo at sinabing,
Maganda kung sa pangalan mo na lang para maiwasan ang gulo sa hinaharap. Noon, akala ko ay tapat siya. Ngayon ko lang naintindihan. Marahil ay alam na niya ang plano ng kanyang ina. Natatakot na kung isasama ang pangalan niya. Kukunin ito para sa kanyang kapatid. Nung nagre-renovate, nagpalagay akong isang buwang pader ngang salamin sa study room, iniisip na doon ako magdo-drawing sa hinaharap. Ang sofa sa sala ay kulay abo para hindi madaling madumihan. Nag-iwan ako ng espasyo sa balkonahe para magtanim nga halaman. Ngayon puno na iyon ng nga lumang balikbayan box ng biyenan ko na naglalaman ng malumang damit ni Junior at mga basa na gamit na ayaw niyang itapon. Nay, itinapon ko ang buto ang mansanas sa basurahan. May mga bagay na kailangan talagang itapon. 3:00 ng hapon. Dumating si Mr. Santos kasama ang isang kliyente para tingnan ang tsondo. Nang buksan ang pinto, nakaupo si Marco sa sofa at kausap ang kanyang ina sa telepono. Nang makita kami, mabilis niyang ibinaba ang tawag. Anong ginagawa ninyo? Tinitingnan ang tsondo. Tumabi ako para padaanin sila. Ibinenta ko na. Nababalif ka na ba? Susugot sana siya para isara ang pinto. Pero pinigilan siya ni Mr. Santos. Karapatan po iyan ng may-ari? Sino ka ba? Asawa niya ako! Nagbago ang boses ni Marco. Namumula ang kanyang mukha. Bahay namin ito. Hindi niya pwedeng ibenta. Nasa pangalan lang po ni Miss Andrea ang titulo. Kinuha ni Mr. Santos ang kanyang telepono at ipinakita ang registration information. Ayon sa batas, may karapatan siyang ibenta ito ng mag-isa. Ang kliyente ay isang batang mag-asawa. Hinawakan ng babae ang salamin sa sala. Ang ganda ng liwanag. Ganito ang gusto namin. Tinitignan naman ng lalaki ang kusina. Maganda ang layout, bagay sa pagluluto. Biglang sumugot si Marco at itinuro sila. Sino ang nagpapasok sa inyo? Lumabas kayo. Hindi ito ibinebenta. Marco, hinawakan ko ang kanyang braso. Napakalakas niya. Pwede ba? Tama na. Hindi ako nanggugulo. Tinabik niya ang kamay ko. Ang kanyang mata ay namumulan na parang dudugo. Tahanan natin yan. Basta mo na lang ibebenta. Anong tingin mo sa akin? Tahanan? Natawa ako at kumirot ulit ang sugat. Kailan ba naging tahanan ito? Ang magamit ng kapatid mo ay nakalat sa buong bahay. Natutulog ang kapatid mo at ang girlfriend niya sa kwarto natin. Sabi pa ng nay mo, pamilya tayo. Huwag na nating pansinin. Iyon ba ang tahanan? Nahihiyang nakatayo ang kliyente sa pinto. Namagitan si Mr. Santos. Baka, mas mabuting, umalis muna kami. Hindi na kailangan, pumunta ako sa gitna ng sala. 150 square meters ang tsondo na ito, maganda ang ventilasyon. Nasa baba lang ang istasyon ng BGC Bus at may 3 magagandang paaralan sa malapit. Ang presyo ay 15 milyon. Kung cash, pwedeng bawasan ng 500,000. Nagliwanag ang mamatang babaeng kliyente. Maganda ang presyo. Pwede ba naming tingnan ang kwarto? Sige, pinangunahan ko sila papasok. Naiwan si Marco na parang rebulto. Nanginginig ang ngalabi at hindi makapagsalita. Pagkatapos tingnan ang kondo, kinausap ngang kliyente, si Mr. Santos sa pasilyo, tungkol sa presyo. Biglang hinawakan ni Marco ang aking pulso. Andrea, huwag ka nang makbiro. Alam kong nagkamali ako. Bukas na bukas, kukunin ko na ang ATM card. Lahat ng pera sa bahay, ikaw na ang hahawak. Pwede ba? Huli na. Tinabik ko ang kanyang kamay. Marco, hindi ito tungkol sa pera. Tungkol saan? Hinawakan niya ang aking mga balikat. Napakalakas na parang dudurugin ako. Dahil ba sa nanay ko? Papahingiin ko siya ng tawad sa iyo. Papalipatin ko siya. Pwede ba? Hindi. Tiningnan ko siya sa mata. Dahil pagod na ako, sa loob ng 4 na taon,
Parang tanga akong nag-isip na kapag nagtiis ako, makukuha ko ang pagmamahal mo. Pagod na ako. Bigla siyang lumuhot at niyakap ang aking nga binti. Tumulo ang kanyang nga luha sa aking pantalon. Andrea, bigyan mo pa ako ngang isang pakakataon. Huling pakakataon na. Pangako, lahat ng gusto mo, susundin ko. Bumalik ang kliyente at si Mr. Santos. Nakitang babaeng kliyente, si Marco, na nakaluhod, hinila niya ang kanyang asawa. Baka, pag-isipan muna natin. Huwag na. Kinuha ko ang titulo ang tsondo. Tubulu, 17,008 milyon cash. Pwede na nating pirmahan ang kontrata ngayon at bukas. Ililipat na ang pangalan. Biglang tumayo si Marco, susugot sana para agawin ang titulo. Hindi mo pwedeng ibenta, tahanan natin yan. Tahanan ka o, itinaas ko ang titulo. Mula sapul, sa akin lang ito. Hindi ko alam kung kailan dumating ang biyenan ko. Marahil ay tinawagan siya ni Marco. Pumasok siya at dinuro ako. Walang utang na loob. Mabuti ang pakikitungo sa iyong pamilya namin. Tapos ibebenta mo ang bahay at tatakasan kami? Ma. Biglang sumigaw si Marco. Pwede ba? Wag na kayong manggulo. Natigilan ang biyenan ko. Dadahil sa babaeng yan? Sinisigawan mo ako? Huwag ka ng umarte. Tiningnan ko siya. Kung talagang mahihimatay ka, hindi ka titingin sa titulong tsondo. Natigilan siya. Tumayo mula sa sahig at itinuro ang kliyente. Huwag ninyong bilhin. Hindi malinis ang tsondo na ito. Nakunan siya dito. Nagbago ang mukhang kliyente. Hinilan niya si Mr. Santos palabas. Ayaw na namin. Sandali. Tinawag ko sila. Kinuha ko mula sa bag ang aking medical record. Totong nakunan ako dito. Dahil pinilit siyang anak niya, natulungan ang kapatid niyang mag-outing nung araw na iyon. At iniwan akong mag-isa sa ospital. Kung malinis ba ang tsondo na ito o hindi, kayo na ang humusga. Tiningnan ngang babaeng kliyente ang medical record. Pagkatapos ay ang biyenan ko. Bigla siyang nagsalita. Bibilhin namin. Mr. Santos, pirmahan na natin ang kontrata ngayon. Sumigaw ang biyenan ko at sumugot. Pero mahigpit siyang niyakap ni Marco. Tiningnan ko ang kanyang galit na mukha at bigla akong natawa. Sa loob ngang 4 na taon, natakot akong magalit siya. Ngayon ko lang nalaman, hindi pala siya karapat-dapat. Pagkatapos pirmahan ang huling letra, ibinigay ko ang mga susi kay Mr. Santos. Pagkatapos mailipat ang pangalan bukas, pakilinisan na lang po ang gamit sa loob. Kukunin ko ang mga gamit ko. Sige po, inyabot sa akin ni Mr. Santos ang kontrata. Miss Andrea, congratulations. Paglabas ngang subdivision, naghihintay si nanay sa gate. Nagbook na akong hotel. Dun muna tayo matutulog. Tumingala ako sa gusali. Madilim ang bintana ng unit namin. Marahil ay nag-away pa rin si Marco at ang kanyang ina sa loob. Nay, hinawakan ko ang kanyang braso. Bukas, kumain tayo ngang masarap. Dun sa lugar na gusto mong puntahan. Sige. Tinapik niya ang aking kamay. Pagkatapos, bibili tayo ng bagong damit. Ang aming nga anino ay humaba dahil sa ilong poste. Makadikit. Alam ko, mula ngayon, hindi ko na kailangang lumingon pa. Kinabukasan, alas 7 umaga, ginising akong alarm, nakabili na si nanayng almusal. Umuusok pa ang taho at malutong ang pandesal. Pagkatapos kumain, pupunta tayo sa Land Registration Authority, sabi niya. Mahaba na ang pila. Maaga nang dumating si Mr. Santos at ang kliyente. Alas 8:30. Nang biglang may sumigaw sa likuran. Hindi mo pwedeng ibenta. Bahay namin yan. Lumingon ako at nakita ko ang biyenan ko na hinihila ni Marco. Magulo ang kanyang buhok at may dumi ang kanyang damit. Ma? Wag na po kayong manggulo? Namumula ang mukha ni Marco. Ibinenta niya ang bahay. Saan kami titira?
Ikakasal na ang kapatid mo sa susunod na buwan. Dapat sa kanya ang condo na yan. Tumigil ang tao. May kumukuhang ang video. Lumapit ang gwardiya. Hindi ko sila pinansin at sumunod kay Mr. Santos. Pagkatapos pumirma, ibinigay ng staff ang bagong titulo sa kliyente. Hawak ko naman ang isang resibo ng transfer. 998 milyon. Paglabas, nanggugulo pa rin ang biyenan ko sa labas. Nakupo si Marco sa tabi at naninigarilyo. Lumapit siya sa akin, namumula ang mata. Andrea, pwede mo ba akong bigyan ng kaunti? Si Mama, para pambiling ang bahay ng kapatid mo? O pambiling ang gintong pulseras ng nanay mo? Gusto ko sanang umupang bahay para maging comfortable si Mama. Problema mo na yan, ipinasok ko ang resibo sa aking bag. Mula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Hinila ako ni nanay. Nag-text ako kay Marco, mag-divorce na tayo. Bukas, 9 AM, sa City Hall. Pagkatapos, blinok ko ang kanyang numero. Plano kong umupa muna ng apartment. Pagkatapos na proyekto ko, pupunta ako sa Tagaytay. Nang bumalik ako para kunin ang magamit ko, kasama ko si Joyce. Pagpasok, narinig ko ang sigawan. Itinatapon ng bayaw kong si Junior ang aking magagamit sa pagpipinta. Kuya, anong silbing ang basurang to? Itapon na lang. Huwag mong itapon. Gamit yan ni Andrea. Sabi ni Marco, naibenta na ang kondo na ito? Malamig kong sabi. Umalis na kayo. Naibenta na? Tumingin siya kay Marco. Kuya, hinayaan mo siyang ibenta? Saan ako titira kapag kinasal na ako? Biglang lumuhot ang biyenan ko. Andrea, parang awa mo na. Ibigay mo na sa amin ang bahay. Buntis na ang fiancé ni Junior. Kung walang matitirhan, ipapalaglag niya ang bata. Problema ninyo na yan? Tinabi ko ang kanyang kamay. Dumating ang bagong may-ari. Biglang pumasok sa kusina ang biyenan ko. Kumuha ang kutsilyo at itinutok sa kanyang lig. Sino ang maglalakas loob na palizin ako? Dito ako mamamatay. Mamatay ka na. Tiningnan ko siya. Kung may tapang ka talaga, hindi mo gagamitin ang kutsilyo para takutin ang tao. Namutla siya at nahulog ang kutsilyo. Niyakap siya ni Marco. Andrea, sabi niya, hindi ka na ba talaga magbabago? Kayo ang natula sa akin dito, hinilag ko ang maleta. Pagdating sa pinto, tinawag ako ni Junior. Yung pra mo? Yung pinabentahan ng bahay? May parte rin doon, si Kuya. Natawa ako. Ang sahot ng kuya mo sa loob ng 4 na taon? Ay, sapat na para makabiling ng 2 tsondo. Hindi pa ba sapat? Andrea, sabi ni Marco. May luha sa kanyang mamata. Alagaan mo ang sarili mo. Hindi ako sumagot. Pag-andang ang sasakyan, lumingon ako. Kumislap ang anino ni Marco sa bintana. At mabilis na nawala. Kinabukasan, pinapaalis na raw ng bagong may-ari ang pamilya ni Marco. Nakpadala si Joyce ng video. Nakaupo ang biyenan ko sa sahig. Yakap ang pinto. Pagtanggi nilang umalis, tumawag ng pulis ang bagong may-ari. Ang nagamit nila ay itinapon sa tabi ng basurahan sa labas. Gabi na. Binuksan ko ang TV. Sa balita, nakaupo ang biyenan ko sa sahig, umiyak sa harap ng kamera. Pinalayas akong manugang ko. Ibinenta niya ang bahay namin. Pumunta ako sa City Hall kinabukasan. Mag-divorce na tayo, sabi ko. Habang pumipirma, sinabi niya, isulat mo na lang na hindi tayo makasundo. Paglabas, umupo siya sa sahig at umiyak. Makalipas ang ilang araw, isang gabi. Nakita ko si Marco sa labas ang opisina ko. Kahapon, na-stroke ang nanay ko, sabi niya. Kailangan ng 8,000 para sa operasyon. Wala akong pera. Papahiram kita, sabi ko. Pero utang yan.
Kinabukasan, nalaman ko sa balita na matagumpay ang operasyon, pero ang unang hinanap niya pagkagising ay para kumuha ng abogado para bawiin ang tsondo. Isang araw, nakatanggap akong tawag mula kay Marco. Andrea, sabi niya, pause, ang boses. Wala na si Mama. Idinagdag pa niya. Bago siya mawala, sinabi niyang pasensya na raw sa iyo. Pupunta na ako sa probinsya, sabi niya. Unti-unti kong babayaran ang mga utang. Hindi na kita gagambalain pa. Sige. Zagot ko. Ang taglagas sa Tagaytay ay huli nang dumating. Noong Oktubre, namulaklak ang nga bougainvillea at ang buong bakuran ay napunong kulay. Ang nga bisita ay kumakanta sa bakuran. Pumapalakpak si nanay. Nakatayo ako sa tabing ng duyan. Tinitingnan ang bulkang Taal at ang lawa. Bigla kong naramdaman na ang lahat ng sakit na dinanas ko sa loob ng 4 na taon ay sulit. Dahil ngayon, nabubuhay ako ayon sa gusto ko. Isang gabi, habang tinitingnan ko ang malitrato ng aming maliit na bed and breakfast, nakita ko ang isang lumang litrato namin ni Marco noong bagong kasal. Kinuha ko ito at inilagay sa apoy. Habang nagiging abo ito, gumaan ang aking pakiramdam. Kinabukasan, pagising ko, tumigil na ang ambon. Ang araw ay sumisikat sa Lawangan Taal. Sa wakas, pagkatapos ngang lahat ng unos, natakpuan ko na ang sarili kong kalangitan. Mahaba pa ang hinaharap, malayo pa ang lalakbayin. Pero hanggat kasama ko si nanay, may sikat ng araw sa aking harapan at may pagmamahal sa aking puso, wala na akong dapat ikatakot.